Hello, magandang araw sa ating lahat. Kamusta ang ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao? And syempre, saan mang sulok ng mundo na makaabot itong ating video na ito. Kamusta? O sana nasa mabuti kayong kalagayan. Oras po natin dito sa Pilipinas, alas 9 po ng umaga, nang ito po ay aking i-record. O March 30, 2025. So maraming salamat sa lahat po ng mga nanood ng ating mga uploaded video. Sana po may mga kababayan tayo na sumusuporta sa mga Duterte na maliwanagan. At syempre, makapag-isip-isip ng tama na wag naman masyadong balahura at wag naman masyadong bastusin ng gobyerno dahil po sa kapag kayo ang nagkaproblema sa ibang bansa, lalong-lalo na sa ating mga kababayan dyan, sa ibang panig ng mundo, okay, sa lupain ng mga dayuhan, pag nangangailangan kayo, gobyerno, whether you are anti or pro, o gobyerno talaga ang sasandalan po ninyo. Kaya wag masyado kayong maging mayabang dyan. So bago po ang lahat, sa gusto pong mag-share, like at saka subscribe ng ating video ngayon or channel, salamat po. At pwede din kayo mag-join sa ating community by simply clicking the join at mamili kayo dyan kung ano po ang inyong gusto. So pag-usapan natin, mga kamunting tinig, itong dating Presidential Chief Legal Counsel ni Rodrigo Duterte, no? Na kung saan nagpahayag naman ng creepy na mga post, no? Creepy na mga idea. Oo, na kung saan ay sinabi po niya, by the way, itong si Sal Panelo ang tumawag po kay Attorney Claire Castro na palengkera. Alam naman natin ngayon, without kidding aside, coming from the space of professionalism and human intellect, we can perceive that best po talaga yung inappoint ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na PCO Undersecretary. Sa katauhan nga ni Attorney Claire Castro. Palaging butata yung mga reporter, no? Palaging butata ang mga Duterte diehard supporters sa mga press conference, no? Together with the Malacanang Press Corps. Pero tinawag lang po ni Salvador Panelo na palengkera. Ayan, naka-headlines po yan. Nako-quote po yan. And pangalawa, ito namang statement ni Panelo patungkol po kay Harry Roque. Na kung saan, alam natin na si Harry Roque ay hindi po kasama sa legal team ni Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Tsaka si Panelo din, hindi din kasali kasi nga hindi nga siya ICC accredited lawyer. Si Roque lang naman ang nagmamayabang. Ngayon, sinabi po dito ni what we call this, ni Panelo na kung ayaw sa'yo, bakit may pipilit yung sarili mo? Siguro itong kanyang pinatutunguhan, talagang direct to the point ito kay Harry Roque. Kasi nga hindi nga si Harry Roque kasali sa mga abogadong magtatanggol kay Rodrigo Duterte sa The Hague. At ito po yung last na kung saan sinabi po ni what we call this, sinabi po ni Harry Roque na kung mamatay daw si Rodrigo Duterte sa The Hague, maaaring magluklok kay VP Sara sa pagkapangulo. So, ano ang ibig sabihin dito ni Harry Roque? Mga kamunti, ni Panelo. Ano ang ibig sabihin ni Panelo dito na kapag namatay daw si Rodrigo Duterte, okay, doon sa The Hague, pagpalagay natin namatay si Rodrigo Duterte, ang santo ng mga Duterte, kaya nga ang tawag dyan Santo Rodrigo. Pag namatay daw sa detention or sa The Hague, yan daw po ay magiging dahilan para mailuklok si Sara Duterte na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At bakit naiisip niya to? Alam niyo mga kamunting tinig, yung mga ganyang klase mga pronouncement, desperate po yan. Walang pakialam
Darating ang panahon, kung halimbawa, ano man ang mangyari kay Rodrigo, wala na. Ha? So, kahit ma-impeach na si Sara, kahit ma-convict na si Sara Duterte, oo, sa Senado, dahil impeach naman siya sa Kamara. So, ano magiging reason? Pag namatay si Rodrigo Duterte sa Dahey, maaring yan ay ang magiging reason para iluklok si BP Sara bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang tanong, ilang porsyento na lang ng mga Pilipino ang may gusto kay Sara Duterte? Yung pwersa na ipinakita ng ating mga kababayan, hindi nga naramdaman. Maraming picture, maraming video, maraming dumalo. I-birthday man yun ni Rodrigo Duterte. Tandaan, si Rodrigo Duterte at saka si Sara Duterte, bagkaiba po yan. Siguro maaaring apelyido nila Duterte, pero pagdating po, sa mga ganyang paniniwala, ay wala na si Sara Duterte ngayon. Kahit nga mga kaalyado niya, nilayasan na siya. Kung ano nangyari sa tatay niya, yun din ang nangyari kay Sara ngayon. Ang statement nito ni Salvador Panelo, maaring ipahamak pa to ng political career ni Sara. Don't you think, mga kamunting tinig, na ang last chance na lang ni Sara Duterte ay yung hindi siya ma-impeach para po makapag-participate pa siya sa 2028 election. Malas niya pag magkaroon ng conviction. Oo, kasi kung impeach naman siya sa House of Representatives, hindi na uso yung Filipino mentality noon na grabe ang fanatic sa mga Aquino. Kaya nung namatay, si Ninoy Aquino, nung binarel sa airport, hala nag-alsa itong mga kababayan po natin na nabulagan pa noon at ginawang presidente si Corazon Aquino kahit alam naman talaga ng taong bayan na hindi po siya nanalo. Kaya lang nanumpa siya sa Club Filipino kasabay ng panumpa ni former President Ferdinand Edwin Marcos, si Apo Lakay. Si Apo Lakay sa Malacanang nanumpa. Pero ginawan nila ng paraan para paalisin sa Malacanang si Apo Lakay. Kahit alam nila na hindi sila panalo sa snap election. So ganito po mga kamunting tinig, ang gagawin parang ginakondisyon nila Salvador Panelo na kapag mamatay si Rodrigo Duterte sa Dahey, di natin alam kung sa looban ng kulungan, yun daw ang magiging dahilan para maging Pangulo si Sara Duterte. So ano? Hypothetical, namatay si Rodrigo Duterte ngayon, hindi pa umabot ng 2028. Gagawin ninyong Pangulo si Sara Duterte? Kahit wala pong eleksyon? Yan ang dadahilan ng inyong revolutionary movement? Kasi parang kinukondisyon ni Panelo na kung ano ang mangyari kay Rodrigo Duterte sa kulungan, ano ang mangyari kay Rodrigo Duterte na santo, na ginawang Santo Rodrigo ng mga DDS kasi kulang na lang luhudan nila na parang hindi nasareno kundi nasiraan. Ito yung mga statement na makakapagpahamak lalo kay Sara Duterte. Mantakin mo, kamatayan lang pala ni Digong? Akala ko ba popular si Sara Duterte? Akala ko ba tumataas ang mga ratings niya? Akala ko ba straightforward ang sambayan ng Pilipino na suportado siya? Eh bakit kamatayan na lang ni Digong ngayon ang inaasahan ninyo na maluklok si Sara Duterte? Kahit na impeach na siya? Hypothetical man kaya, kasi ito hypothetical man tong sinabi ni Panelo na kapag mamatay o kung ano man ang mangyari kay Rodrigo Duterte sa Dahey o sa loob ng kulungan, hypothetical, kung namatay pala si Digong 2027, bago mag-eleksyon, so gagawin yung Pangulo si Sara Duterte? Okay, ganito. Gaganti kayo. Kasi, okay, sige.
Inapi ang mga Duterte, inapi si Digong, inapi si Sara. Kahit na, for example, hypothetical, impeach na siya, gawin niyo pa rin presidente? Yan, mga kamunting tinig, ang style ng mga nakapalibot sa mga Duterte. Mind conditioning. Mind conditioning. Alam mo, to be honest sa inyo, opinion ko to, pero yung mga nagpahamak talaga sa mga Duterte, ito mga katulad nito. Si Panilo nga at si Roque, hindi na magkasundo eh. Hindi na nga kilala ni Panelo si Roque. Si Roque naman, dikit ng dikit doon katabi ni Sara Duterte sa Dahey. Ang mga Pilipino naman, ang mga taga-suporta nila, mga alinganga naman, mga bobo, mga tanga, hindi naiintindihan na circus ang nangyari doon sa kampo ng mga Duterte. Hanggang sa wala na silang maisipan pa na ideya, dahil alam naman nila na pag idaan sa eleksyon, di naman talaga sila mananalo. Paano ka mananalo, kung ganyan ang imahe mo? Konti lang na ipaliwanag mo sa tao, hindi mo pa magawa. Naging evasive ka pa. Paano ka gagawing Pangulo ng Republika ng Pilipinas kung ngayon pa nga lang, hinahayaan mo na yung trabaho mo? Pinapabayaan mo na ang responsibilidad mo bilang pangalawang Pangulo. So, ibig sabihin, kung ang trial 8 to 10 months or 10 years, kung buhay pa si Digong, andun lang si Sara Duterte. Anong ginagawa ni Sara doon? May responsibilidad siya dito bilang Vice President ng Republika ng Pilipinas. Tapos ngayon, ipagmalaki ninyo? So, kailangan pang mamatay ni Digong para maging Pangulo si Sara. At bakit naisipan yun? So, ibig sabihin, darating ang panahon, huhusgahan ninyo ang International Criminal Court dahil pinabayaan siya sa kulungan. Kaya nga namatay. Tapos, pag namatay si Digong doon sa katandaan, yan ang sasabihin ninyo. Magmakaawa kayo sa mga Pilipino na ito ang ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinawawa, may nagtangka ng kanyang buhay. Tapos gawing presidente si Sara. Mag-alsa tayo. Ganon? Ganon ang iisipin na naman ninyo. Ganon na naman ang sasabihin ninyo sa taong bayan. Kasi when it comes to performance, kung performance lang ang basihan, wala talaga. Palpak talaga ang performance ni Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo. Bilang dating Department of Education Secretary. Despite of the benefits of the doubt given to her by the President as appointing officer, pinabayaan niya yung trabaho niya. Pinabayaan niya yung mga backlogs ng Department of Education. Yung mga kailangang managot sa dating administration, hindi pinanagot, hindi nag-imbestiga, hindi na-distribute yung mga mga equipments na kung saan ay dapat gamitin to improve the digitalization program of Department of Education. The misused use of funds. Unexplained. Ito yung mga kinakaharap. The remarks to kill the President, the First Lady, and the Speaker. Kung performance lang, mga taong bayan, kung performance lang ang basihan, wala po talagang kwalipikado. Hindi po qualified si Sara Duterte na magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pero bakit nasabi ni Panelo itong mga bagay na ito? Kinukondisyon niya. Kulang na lang sabihin niya sa taong bayan, magwilga tayo, magprotesta tayo, hanggang sa mapatalsik natin si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang gusto ng mga tao na naniniwala sa mga Duterte. Rally dito, rally doon. Wilga dito, wilga doon. Mga unauthorized demonstration of political activities o na mayroong political motives.
Hanggang sa, ayan, tingnan yung nangyari sa Dubai, sa Qatar. Ayaw pa nilang paniwalaan kahit na na-confirm na po ng Embahada ng Pilipinas sa Qatar. So ito mga kamunting tinig, ang delikado na bantayan po natin. Yung ikokondisyon nila na kung ano man ang mangyari kay Rodrigo Duterte, gobyerno ng Pilipinas ang sisisihin. Sinisisi na nga nila ngayon. Si Pangulong Bongbong Marcos, sinisisi na nila ngayon. Ibinigay daw si Rodrigo Duterte doon sa Dahey. Tandaan po ninyo, may complainant. Hindi po gobyerno. Hindi po gobyerno ang complainant. Tandaan po ninyo yan. Maliwanag sa sikat ng araw. Hindi po gobyerno ang nagkaso o nag-complaint sa ICC kay Rodrigo Roa Duterte. Pamilya po. Mga naulilang pamilya. Mga nanay, tatay na umiiyak dahil ang kanilang inaasahang anak na makaahon sa kanila sa kahirapan namatay nang walang kalaban-laban. Nasa loob ng bahay, patay. Puntahan ng mga pulis, patay. Mga anak na nawala ng mga magulang na naghahanap buhay, madala ang kakarampot na kita para lamang mapakain ang kanyang pamilya. Namatay. Walang kalaban-laban. Kaya nga sabihin, itong gobyerno daw na ito, protector ng adik. Kung tinitingnan po ninyo, anong ginawa ng Duterte administration? Walang investigation, patay. Inuudyok pa na kailangan i-provoke ng mga kapulisan para lalabas doon ang element of self-defense. Siyempre, kapag manglaban na yung suspitsado, walang ibang gawin ng pulis kundi barilin. Para sabihin nila na self-defense lang. Yan ang kinondisyon ni Rodrigo Roa Duterte. Walang investigation. Walang blatter report. Sino ba naman ang mag-ano dyan? Kasi pag drug-related cases, whether you are suspect or whether you are talagang kuha na talaga ka, kriminal ka na talaga sa paningin nila, wala mang mga record. Pag abogado ka, hindi ka pwedeng mag-abogado, patay ka. Lumabas yan sa Quadcom. The participation of Sara Duterte according to the witnesses. Diyan po sa tukhang. The Davao model na binasihan ng war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya nakakaawa itong mga DDS na to eh. Imagine, wala na silang ibang aasahan, ikinukondisyon na nila yung tao na kapag namatay. So ibig sabihin, pag hindi mamatay si Rodrigo Duterte sa Dahey, hindi magiging Pangulo si Sara. Pag hindi mamatay si Rodrigo Duterte sa loob ng kulungan, walang chance na maging Pangulo si Sara Duterte. Given benefit of the doubt, hindi kayang traidorin ni Sara Duterte ang ama niya. Pero yung mga nakapalibot sa kanya, halimbawa, na nagpahangin, na inday magiging presidente ka pag namatay yung tatay mo. Pag namatay si Rodrigo Duterte sa Dahey, yan ang magluklok kay Sara Duterte na magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Gamit na naman si Sara. So ganyan yung mga statement, delikado yan. Naintindihan ninyo? Delikado yung mga ganyan. Alam mo kung bakit delikado? Kung may loko-loko, halimbawa, kung may loko-loko at hindi lang secured si Digong doon sa ICC, pwedeng patayin si Digong doon sa loob ng kulungan. At ipalabas nila na mayroong nagtangka. Kasabwat ang ICC. Kaya mga bobo ng mga DDS, mga tanga, mga abno, mga alingangat, ingkuling, may saltik, may sayad, magwiwilga. Namatay si Digong. Namatay ang ating santo.
Kailangan ipaglaban natin. Kailangan bigyan natin ng hustisya. Mag-alsa na tayo. Oo. Ganon ang gagawin nila. Kaya nga ito si Panelo, hindi nag-iisip kung ano-ano na lang ang mga salita na binibitawan. Magpa-press con, hindi naman relevant ngayon. Wala nga kayo maitulong kay Rodrigo Duterte. 'Di ba? Oh, wala nga kayo maitulong. Hindi naman paano kayo makatulong kay Digong doon sa ICC? Hindi man kayo accredited. Si Roque na accredited, inaaway pa ni Panelo. Hindi pa pinagkatiwalaan ni Sara. Kulang na lang si pain ni Sara Duterte, si Roque palayo sa tabi niya. Oh, etong Sara Duterte, isip-isip naman, napakinabangan pa naman niya, si Roque. Tagasagot eh. Di ba? So yung statement ni Panelo na kung ano ang mangyari kay Rodrigo Duterte sa Dahey, pag kamatay ni Duterte sa Dahey, maaaring magluklok kay BP Sara sa pagkapangulo. Yan ang sabi ni Salvador Panelo. Pagkatapos, ganito po mga kamunting tinig, binanggit pa ni Panelo yung kasaysayan ng ating bansa na kung saan kapag pumanaw daw ang isang prominenteng tao, madalas nagiging dahilan ng pag-akyat ng kamag-anak o anak sa pinakamataas na posisyon. So isa daw po na halimbawa, yung pagkamatay ni Benigno Aquino. So nung namatay si Benigno Aquino, ang nangyari, naluklok ngayon bilang Pangulo si Corazon Aquino. Kahit hindi pa nanalo, ipaluklok talaga. Yun ang nangyari sa EDSA Nagkaroon ng snap election. Dinaan nila sa wilga-wilga. Dinaan nila sa lubaya sila sa batasang pambansa. Yun ang mga instances naging site dito ni Panelo. At sinabi pa na yung sitwasyon ni Rodrigo Duterte at saka ni Benigno Aquino pareho. Na kung saan daw yung pagwala o pagkawala daw ni Rodrigo Duterte ang magbubukas ng pagkakataon kay BP na manguna sa bansa. Kung ang utak ng Pilipino katulad noon, Salvador Panelo, pwede siguro. Pero ngayon hindi na. Kahit idaan pa sa eleksyon, di kayo mananalo. Kaya nga may mga masamang balak talaga to eh. Di ba? Tapos, kinukondisyon ni Panelo na kailangan daw kumilos ang pamahalaan ng mabilis upang daw maiwasan ang anumang political upheaval. Matagal na nagkaroon ng political upheaval. Kampo ninyo ang nagiging dahilan. Kasi, tahimik naman ang gobyerno. Tahimik naman si Pangulong Bongbong Marcos. Anong maiwasan ng political upheaval? Hindi pa nakaupo si PBBM, mayroon ng political upheaval. Ngayon mo lang sasabihin yan? So pag mamatay si Rodrigo Duterte, magkakaroon ng political upheaval, tapos iluluklok si Sara Duterte kahit hindi po elected, kahit hindi po nanalo, pilitin nyo na lang. Yan mga kamunting tinig ang gusto kong i-explain sa inyo. Tapos, sinabi dito ni Panelo, to make it the story short, na daw, na kapag daw, sinabi niya, na kahit daw hindi mamatay si Duterte, malaki pa rin daw ang posibilidad na si Sara Duterte ang magiging susunod na Pangulo ng bansa. In your dreams. Grabe ang pangarap mo ba? Dalawa yung opsyon. Pag mamatay si Rodrigo Duterte sa Dahey, maluluklok na Pangulo ng Pilipinas si Sara. Kung hindi daw mamatay si Rodrigo Roa Duterte,
may posibilidad pa rin na magiging Pangulo si Sara Duterte. Tapos kinukonek niya na ang pag-file daw, ang tunay daw na layunin ng mag-file ng kaso laban kay Rodrigo Duterte sa ICC ay upang pabagsakin si Sara Duterte at ng kanyang ama. Hello, Panelo. Naririnig mo ba yung sinabi mo? Ang reason daw na pag-file, ang tunay daw na layunin na mag-file ng kaso kay Rodrigo Duterte sa ICC ay pabagsakin daw yung mag-ama. Tanga ka ba? Kailan nag-file? 2017 pa. Si Sara Duterte hindi pa pangalawang Pangulo. Anong klaseng mentalidad yan, Panelo? Nag-file ang mga pamilya ng biktima at mga abogado na tumulong sa kanila 2017 pa. Anong sabi mo na pabagsakin ang mag-ama? Ginoo ko patawara. Again, uulitin ko, ang layunin daw, na inahayag ni Panelo, ang layunin daw kung bakit pinailan ng kaso si Rodrigo Duterte sa ICC para pabagsakin ang mag-ama. So parang 2017, nag-iisip na sila na pabagsakin, hindi pa nasa limelight ng national politics si Sara. Sa Davao pa lang siya. Paano pabagsakin ang mag-ama? Oy mga gago, mga buang, mga tanga na mga Duterte supporters, maniwala kayo doon sa sinabi ni Panelo? Santissima Trinidad. Tapos daw, kapag tumakbo daw si Sara Duterte sa 2028, tatapatan daw siya ng isang kandidato. Sa huli, nilinaw ni Panelo, layunin daw nilang mapanatili ang kaayusan sa bansa at maiwasan ang mga kaguluhan sa politika. Yung mga pronouncement ninyo, yung mga solicited advice ninyo, ito ang nagpapagulo sa bansa. Kaya wag mong bilugin ang tao na ang totoong layunin ng pag-file ng kaso sa ICC ay pabagsakin ng mag-ama. Ang tunay na layunin, Panelo, ang makamit ng mga pamilya ng biktima ang hustisya. Sa loob ng 8 taon, naghintay itong mga pamilya ng biktima. Pagkatapos, sasabihin mo na ang tunay na rason, tunay na layunin ng mag-file ng sa ICC laban kay Rodrigo Duterte, pabagsakin ang mag-ama? Hindi ito politika. Unang-una, hindi pa nabuo na magtakbo si Sara pagkapangulo. 2017 pa, may kaso na yung ama niya sa ICC. Dahil naniniwala ang mga biktima, ang pamilya ng mga biktima, dahil ang tawag ko sa pamilya ng mga biktima, biktima na rin eh. Kasi kung breadwinner yung anak na namatay sa mga kapatid niya, biktima na rin yung mga nanay at tatay, mga anak, mga kapatid, mga lola. Kasi kung yung namatay, nagpapaaral ng kapatid niya, yung kapatid niya na nag-aaral, mag-stop, biktima na rin sila. Kaya wag kayong maniwala sa sinasabi ni Panelo na ang tunay na layunin sa pag-file ng kaso sa ICC laban kay Duterte ay pabagsakin ang mag-ama. Kagaguhan to the max yan. I am very, very sorry. Hindi po talaga yan tama, ganyang ideas. Ang tunay na layunin ng mag-file ng kaso laban kay Rodrigo Duterte sa ICC upang mapanagot siya sa kanyang mga kasalanan. Pananagutin siya bilang architect nitong walang kwentang war on drugs na ito. At makamit ng mga biktima, hindi lang isa, dalawa, libo-libong biktima ng war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte. So hopefully, sana ay maunawaan po ninyo
ang ating paliwanag. Magkaroon ng political upheaval, may gagawin ang administration para maiwasan ang kaguluhan sa politika. Hello, 20 ano tawag nito? 2022 pa lang. Ayaw na ninyong maging pangulo si PBBM. So sana, sa mga Duterte diehard supporters, mamulat kayo sa katotohanan. Itong mga nakapalibot kay Sara at saka kay Digong, pinagsasabong lang ang sambayanang Pilipino. Ang architect kung bakit nagugulo ngayon itong mga nakapalibot sa mga Duterte na ginawa ninyong santo at santa. Santo Rodrigo, Santa Sara. Pero at the end of the day, hindi kayo ang makikinabang Duterte supporter. Ang makikinabang dyan ay ungganid sa kapangyarihan. Tandaan nyo itong ginasabi ko sa inyo. Sana maliwanagan kayo. Si Sara Duterte, si Rodrigo Duterte, wala nang halaga yan sa politika ngayon. Ginagawa na lang yung relevant ng mga nagpapaikot sa kanila. At yun ay ang mas may malaking hangarin na makaupo. Kaya yung sinasabi ninyo ng mga sinusundan ninyo ng mga kaalyado ni Sara at saka ni Digong na kung anong mangyari kay Duterte, magiging pangulo si Sara, wala pong patutunguhan yan. Kahit idaan pa sa eleksyon, hindi mananalo yan. Ha? Magdasal kayo kay Satanas na hindi po makonvict. Pag makonvict yan, goodbye ang pangarap na makatakbo. Kaya nga sinasabi ni Panelo ito eh. Kasi yung option nila, ganito lang. Either maging 2028, makatakbo si Sara. Eh yung trial, matagal. Kaya nga, umaasa sila na ipabalik dito si Rodrigo Duterte kahit alam nila na hindi na pwede. Pero ginagawa nila ng paraan na makabalik para ma-realize itong pagkumpara siguro ni Panelo kay Benigno Aquino at kay Rodrigo Roa Duterte. Kay Corazon Aquino at kay Sara Duterte. Mga Pilipino, utak ang gamitin. Kaya pinapangalandakan nila na makabalik na yung tatay nila kahit alam nilang wala ng pag-asa. Dahil wala pang nangyari na pinaburan ang interim release na makauwi sa sarili niyang bansa, yung dinampot ng ICC. Ayon, ang mangyari, sinusugan pa ni Panelo. Pag anong mangyari kay Rodrigo Duterte sa Dahey, at pag makabalik si Rodrigo Duterte dito, sasabihin nila sa tao delikado, mahilig ang kampo ng mga Duterte magtanim ng takot. Tandaan nyo yan. Yan ang clue. Kaya walang kwenta yung claim nila. Ano? Ibig sabihin, may nag-iisip na gawing collateral damage si Digong? Total, matanda naman yan. Gawa ng paraan. Kasi kung sa IC, the most safest place para kay Rodrigo Duterte is ICC detention cell or center. Yan ang pinakaligtas na lugar sa kanya. Gagwardyahan yan. Pero kung namatay siya sa sakit, pagkatapos, isisi ninyo sa gobyerno? Kaya ikukonek nila doon na kinidnap, ipinagkalulo, buang kayo. Nakipag-cooperate ang gobyerno natin sa obligasyon natin sa Interpol. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kamunting tinig, at sana hindi kayo magsawa na manood, makinig sa ating mga videos, ating mga content. Kung halimbawa na-recommend po ng YouTube itong channel na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at saka mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong munting tinig, nagsasabing
Mabuhay ang bagong Pilipinas!